Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, na-badshot po itong si Camille Villar dahil po dito sa ginawa po ng Rappler na in-expose sa buong Pilipinas yung kapalpakan ng prime water. Well, actually, no, alam naman po natin na itong si Camille Villar po ay tatakbo bilang senador. At alam naman po natin na itong si Camille Villar po ay namamangka pa sa dalawang ilog. Nasa kampo siya ng alyansa ng Bagong Pilipinas at nagpa-endorso din po siya kay Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, gumagawa talaga ng paraan itong mga Villar para pamanalo itong si Camille. Pero nakakatawa pa sa ginawa ng Rappler, kung kailan malapit na yung eleksyon, ilang linggo na lang, no? 3 weeks na lang, eleksyon na. In-expose po nila kung gaano kapalpak ang prime water na pagmamayari nga po ng mga Villar. So, ang point natin dito, tatakbo kang senador, yung kumpanya nyo nagdi-deliver ng tubig sa Bulacan, sa Cavite, palpak. At ako naniniwala ako, no, dahil po dito sa ginawa po ng Rappler, mas lalong sasadsad po ang rating sa mga survey po ni Camille Villar. So, well, ako ayoko sa Rappler, pero this time, good job ang Rappler dito. Ito, pag-usapan ngayon natin to, tingnan nyo to, So, ito, nabalita ito from, ito pala, okay. Yan. So, ito sinasabi ko. Alam naman po natin na si Camille Villar po, di ba, na sa alyansa tsaka na kay Sara Duterte. Kasi nga po, no, hindi naman natin maiwasan yan na ganyang klaseng strategy ng mga politiko kasi nga po, si Camille Villar po ay posible pong matalo. Nasa bottom 15 siya, no? Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Number 13 siya, no? So, posible siyang mahabol ni Kiko at saka ni Bam. O, di ba? Yan, Kaya ako, mas pipiliin ko pang si Kiko at saka si Bam kumpara kay Camille Villar. Sa totoo lang. So, ngayon, mga kababayan, gamit ko dito SWS. Kasi hindi naman ako naniniwala sa polls, So, ngayon, mga ka-Streetwise, ito yung gusto ko pakita sa inyo, no? Nag-trending po kasi itong report ng Rappler. Ating 3 million views ata ito. Hiwalay pa dito yung mga nag-share at saka nag-re-upload sa Facebook, sa TikTok, saka sa YouTube. So, kulang-kulang mga malamang, kulang-kulang mga 4 million ang nakapanood po ng video po na to. Sabi dito, no, panoorin. Simula raw nung pumasok ang prime water ng mga Villar sa San Jose del Monte City sa Bulacan, naging pasakit na ang tubig sa kanila. Panawagan ng isang dating konsehal na matagal nang tumutulig sa joint venture, silipin naman daw sana ng national government ang prime water, narito si Rappler senior reporter. So actually, mga kababayan, no, matagal na po kasing yung prime water po na yan search ko nga. Ito. May nabasa ako ditong history ng prime water, no? So, yung prime water pala, 1980s pa pala ito, no? So, in the 1980s, Villar established prime water to operate and maintain water distribution system through the country. It counts a 25-year partnership with the municipality of Daraga to deliver bulk water. Okay? So, ngayon, itong prime water pala, no? The Commission on Audit's 2018 annual report flagged prime water's operation in Cagua, Pampanga due to high levels of arsenic. So, ano pa pala, hindi malinis ang tubig. The company laki ko yung mukha ko. The company, produces over 170 million liters of treated water daily, supplied by more than 250 deep wells, service water sources, and is directly involved delivering water for more than 150,000 household across the Philippines. So, yun. So, bali pala, no, base dito sa nabasa ko, no, sa kulang-kulang, mahigit kumulang 150,000 pala yung consumer ng prime water. Okay? At halos lahat po may problema. So, actually, no, alam nyo, nakakatawa dito mga kababayan. Tulad yung sinabi ko nga kanina, kung kailan malapit na yung eleksyon, sa kanila ito nilabas. At ako naniniwala ako na malaking impact po ito sa kandidatura ni Camille Villar. Isipin nyo, tatakbo kang senador. Ang dami mong pinapangako. Tapos yung mismong tubig na pagmamayari ng pamilya ninyo, hindi nyo maayos.
Oh. So ito actually merong video ata dito no, ito to. So ito yung video na kumakalat nung si Camille Villar po ay may speech sa what they call this? Sa Bulacan. At ang Bulacan po ang isa sa nakuha no ng prime water. Okay, so ito panoorin niyo to Ito na ba 'yan? Ito. Tanungin sa inyo, dahil naisip ko, ano ba ang pangarap natin para sa ating pamilya? Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Tanungin Isipin niyo nangangako ka ng pabahay, nangangako ka ng pangarap ng pamilya na syempre senador ka, no? Tumatakbo kang senador tapos nanlilimos ka ng boto. Ang dami mo mong pinapangako, yung mismong tubig na pagmamayari ninyo hindi niyo maibigay. Ironic, di ba? And by the way, bukod nga po diyan sa Bulacan, meron pa. Ito naman, no? Ito yung mga tao po sa Dasmariñas. Okay? So ito yung reklamo nila. Panoorin natin to Ito, sige. Dasmariñas Water District dati, napakaganda ng serbisyo nila. Totally, hindi kami nawawala ng tubig noon. Go back to 5 years ago. Then, ito nga, nag-venture ata sila ng hindi ko alam, venture sila ng Prime Water. Simula nung 5 years ago from now, may tubig man kami mga 2 years ago, pero putol-putol na. Hanggang ngayon, tuluyan ang nawala talaga sa pamumuno ng Prime Water. Wala na talaga. Kami mga senior citizen, nagigising po ng 12 o'clock. Akala namin paggising namin, nandiyan na yung tubig. Hindi po. 5 taon na po kami nag-iigib dun sa mababang lugar na may tubig. Tapos kami, nag-uunahan. Pag ikaw nauna ng 12 o'clock, swerte mo, matatapos yung marami mong balde. Alam niyo, sa totoo lang po, nagrereklamo na rin ang katawan ng mga senior. Ma'am, nakikiusap po kami na sana man lang magandang supply ng tubig dito sa Mabuhay City, Phase 1, Phase 2, Phase 4. Maawa na po kayo sa mga senior. Konti na lang ang buhay namin. Pahihirapan niyo pa ba kami? O, di ba? So, swerte ng mga Pilipino na hindi nasiservisyoan ng prime water. Mahalas po yung servisyoan. O, actually, medyo marami to, no? Sa Cavite, sa Laguna ata, meron din ata, no? So, ngayon, mga kababayan, no? Ano pang point natin dito? So ngayon, nakita po natin na hindi po siya tinitigilan ng Rappler. Ito Ito good job ang Rappler dito Kasi actually ako di ko talaga alam to. Kasi hindi naman kami prime water dito. May sarili kaming higupan ng tubig dito sa bahay. Kaya di kami aware dyan sa prime water na yan, no. At saka sa Maynilad, di ba? Pero by the way, ayaw siya tigilan ng Rappler ngayon. Sunod-sunod po ang article po ng Rappler regarding po dito sa prime water po ng Villar. So ang point natin dito, ayusin niya muna yung prime water bago ka mangako sa taong bayan ng kung ano-ano at bago ka tumakbo bilang senador. Ang tagal na pala ng prime water, 1980s pa pala yan. Hindi nyo maayos ang serbisyo ninyo. Oh, so tingnan nyo talagang dinidikdik siya ng Rappler ngayon. Good job ang Rappler dito para sa akin. Since Villar's prime water took over, Bulacan residents suffering for years. Taon na po na nagrereklamo yung mga taga Bulacan. Simpleng patubig. Ay, trabaho ninyo, patubig On the sidelines, on the sortie, Rappler asked attendees what their pressing issues were, and the answer was the resounding consensus. Bad water service despite of high cost, prime water. Sa tubig palaging walang tubig, mahal ang singil. Ayun lang, pero laging walang tubig. Mahal na nga yung tubig, wala pang tubig. So ito report ng Rappler. Di pa bukod ito dun sa dun sa nag-viral nilang video. Tapos ito pa. 5 days ago. Watch. Caviteño issues with prime water put front and center at election town hall. So sa Cavite pala, no.
Okay, during Rappler's Make Cavite Livable 2025 election campaigns in Bacoor, a candidate for councilor in Dasmariñas and a Rappler community app user raised their long-standing woes against Prime Water, the Villar-owned private company that partners with local water district through joint ventures. O, di ba? O, di pa tapos, meron pa. O, ito pa. O, when Rappler mounted an election town hall in Bacoor, so same issues din. So, point dito, ayaw siya tigilan ng Rappler. O, meron pa dito, ito pa, o. Since Villar Prime Water took over water service in San Jose del Monte, Bulacan, the local water district went from being high earner in sync in negative prime water, di ba? Negative, in the negative. Prime water in contrast, even so, its net profit. Talaga? So, ibig sabihin, yumaman pa yung prime water? Ganun ba ibig sabihin nun? Oo nga, no? Oo nga. Okay. Nalugi yung San Jose del Monte Water District. Samantalang yung prime water yumaman lalo. Kapal talaga ng mukha, no? Ayun, di ba? So, nagpayaman lang po talaga ang mga bilyar. Hindi ko lang talaga alam, no? Alam naman po natin na ang mga bilyar nga po sila po pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. So, hanggang ilang yaman ba ang kailangan ninyo para maging masaya kayo? Hindi Ako, sa atin, okay sa atin yung kapitalista. Walang problema po yung kapitalista sa atin. Pero pag ang kapitalista na po yung nagiging oligarch, ibang usapan na po yun. So, paano ba naging, para ba sa akin, oligarch ba ang mga bilyar? Oo. So, ano ba kasi yung definition ng oligarch? Ang oligarch po kasi, sila po yung small group of people na may hawak ng politika at saka negosyo. At ito po yung mga bilyar. Di ba? Malinaw naman po talaga na oligarch sila. Pamilya Bilyar, dinastiya na po. 3 dekada na po at ang dinastiya sa Las Piñas. Bilyar tsaka Aguilar yun eh. Di ba? Bukod doon, hawak pa nila ang negosyo. So, oligarch nga po. And by the way, ang pinakamalupit na ginawa ngayon ng Bilyar, yung LRT. Alam niyo yung LRT? Baka content natin sa susunod yan pero bibigyan ko na kayo ng glimpse. Yung LRT mga kababayan, yung from Caloocan to Sucat, 'di ba? Dati hanggang Baclaran lang 'yan. So yung Baclaran, dumiretso na siya hanggang PITX, hanggang Sucat. Ngayon, kaya hindi po matuloy-tuloy po yan hanggang Bacoor kasi po yung dadaanan po ng LRT, pagmamayari po ng Bilyar yung lupa. Ngayon, ang gusto ngayon ng Bilyar, sila mismo ang magpapatayo ng LRT dyan po sa lugar po na yan. Siyempre, additional profit na naman yan. Diba? So, walang kapagurang pagyaman, no? Diba? So, yan mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ng Rappler na pag-expose nga po sa kakulangan po ng serbisyo po ng pamilya Bilyar regarding sa kanilang kumpanya sa patubig. So, kayo po ba, naniniwala po ba kayo na itong ginawa po ng Rappler ay magiging malaking epekto nito sa kandidatura nga po ni Camille Villar? Kayo ba, iboboto nyo ba si Camille Villar? Kayo So, yun So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. And by the way, mga kababayan, bago po tayo magtapos, so maraming salamat po dyan po sa mga OFW, sa Korea, sa Hong Kong, sa Singapore na nagme-message po sa akin na sumuporta sa ABP, ang Bombero ng Pilipinas. So maraming salamat po sa inyo lahat at sana po dito po sa Pilipinas, kung wala pa po kayong party list po na napipili na iboto, baka pwede nyo po i-consider po yung ABP, ang Bombero ng Pilipinas, number 134 sa balota. At kung sila pa yung mananalo, syempre, gagawa po tayo ng paraan para po mailapit po ang mga hinaing nyo po sa Kongreso. Yan, kami mga nag-promote, no, di ba? So, yun so thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye!